nasa YouTube channel tayo ni Attorney Enzo Recto, mga kakabsat. Bisitahin naman natin siya, no? Ito ang patunay na pinagloloko tayo ni Joel Villanueva. Grabe naman to, Attorney. Talaga to? Oh, ito ang patunay, ito ang resibo. Sige nga, pakinggan natin yung resibo na to. Today, let's make our own version. Okay. And guys, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe na kay Attorney Enzo Recto tayo. Pakinggan natin ang kanyang sinasabi dito na patunay na pinagloloko lang tayo ni Joel Villanueva. Especially sa nilabas niyang resibo. Okay. Channel Love, it's your go-to crypto buddy. Oops, wait lang. Naatakan pa tayo sa ating ads. Okay, here we go, Attorney. Pasok, Attorney. Bilisan natin, Attorney. Playback para matapos ka agad. Yun. Sige, Attorney, pasok. Ito ang patunay na pinagloloko tayo ni Villanueva. Sige, Attorney, pasok. O yun, no? May pinakitang date, merong binulugan. July 31, 2019. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating pong Kape at Kwentuhan. Yun. Talagang mainit pa rin itong issue tungkol dito sa pag-reverse di umano. Binaliktad ng ombudsman yung desisyon tungkol kay Joel Villanueva. Mainit na issue ito ngayon, hanggang ngayon. In fact, nagsalita na ang Malacanang. Sabi ni Yusek Claire Castro, dapat imbestigahan ng Senado ang naging ang reversal na yan ng desisyon kay Villanueva. Kasi, bakit itinago? Bakit sinikrito? Dapat imbestigahan. Ang sabi ni Ombudsman Martires, hindi naman niya obligasyon na i-reveal, i-announce pa. Hindi naman daw lahat ng desisyon, hindi naman daw lahat ng decisions ng ombudsman kailangang i-publicize. Kasi sabi ni Ombudsman Martires, di dating Ombudsman Martires, ano naman daw, kailangang i-protect yung dignidad naman ng mga involved na tao. So, unang-una, kung ikaw si Joel Villanueva at dinismiss ang kaso mo, reverse yung desisyon tungkol sa'yo, hindi ba magpipress con ka? Kasi ipapaalam mo sa publiko na yung kaso laban sa'yo na kung saan dinismiss ka ng dating ombudsman ni Conchita Carpio Morales, sa ngayon sa ombudsman na bago ay dinismiss ito. Siyempre magiging proud ka. I-anunsyo mo sa publiko. Kasi nakalabas ito sa publiko yung dismissal niya. Nakapublic yun eh. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kung ikaw, dinismiss ka ni Ombudsman Martires, ay ni Ombudsman Carpio Morales, pagkatapos, pag upo ng bagong ombudsman, ni-reverse ito. Di ba magpipress con ka? Kasi ipapaalam mo sa publiko na wala na yung problema mo. Siyempre, ipapaliwanag ng bagong ombudsman. Bakit dinismiss yung kaso, yung ano mo? Bakit reverse yung desisyon tungkol sa'yo? Proud ka nun na ipaalam yun sa publiko kasi nalinis mo na yung pangalan mo. Bakit hindi nila pinaalam sa publiko yun? Ha? Pero may bago pa akong ipapakita sa inyo. May ipapakita pa ako sa inyo na patunay na pinagluloko tayo ni Villanueva. Ito yun, mga kabunyog. Maganda yan, Attorney. Sige, pakita mo. Balikan natin. Balikan natin ito. Matatandaan natin, ang kaso ni, ano ba talaga kasi ang kaso ni Villanueva kay yung dinisisyonan ni Conchita Carpio Morales? Kumbaga, mga kabunyog, mga kababayan, ang anong ito, ang desisyon na ito ni Conchita Carpio Morales ay ito yung tungkol sa kaso na yon. Ito yan, mga kabunyog, mga kababayan. Itong anong ito, itong kaso na to ay administrative. Administrative ito, mga kabunyog, mga kababayan. Yung kinaso ay administrative case. Nawala si Attorney. Ayan na nga yun, administrative case. Wait lang, pass forward natin to. Teka lang, wala pa si Attorney. Ayan. Tingnan nyo ito. Ang number ng administrative case ay ito. Makikita nyo yan dito. Yan may nakikita kayong naka-highlight. OMBCA 15-0298.
Oh, tama. OMBCA 150298. September Ibig 16. sabihin, Ombudsman Case Administrative 15-0298. Yan yung kaso ni Villanueva sa ilalim ni Carpio Morales. Yan yung number. Importante yung number ng case kasi sa dami ng kaso, paano na pag-iiba-iba? Nag-a-assign ng number ng kaso. O ngayon, kung titingnan natin, tandaan natin yung number na yan, yung nakikita nyo sa gitna. OMBCA 15-0298. Yan yung number. Ibig sabihin ng CA, OMBCA, ibig sabihin yan, OMB, Ombudsman yon, C, ibig sabihin case. A, ibig sabihin yan, administrative. Tapos yung number na, 15-0298. Entitled, Field Investigation Office versus Emmanuel Joel J. Villanueva. Yan yung pangalan ng case na dinesisyonan ni Conchita Carpio Morales. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yun. Ngayon, anong nangyari? Ang nangyari, kaya nga, nung dinesisyonan yan ni Conchita Carpio Morales, yan na yung, ito na yung balita niyan. In November 2016, wala si attorney. With Foxfire. Okay guys, sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo lahat. Siyempre, good evening sa ating live stream. Mabsat, sa mga hindi pa po nagla-like and subscribe dyan, like and subscribe mga absat. Maraming salamat po. Alright, today. At siyempre sa ating mga nanonood sa ating Facebook page, good evening din sa inyo. Huwag kalimutan mag-follow. Salamat po. the Office of the Ombudsman under Morales ordered the dismissal of Villanueva from public service for grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. So malinaw po na ang mga kasong yan, grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Kapag ganyan ang mga title ng kaso mo, malinaw, administrative yan. Ngayon, ano ang number ng administrative case niya? Yung binasa natin kanina. Ito yun. OMBCA 150298. Yan yung case na yon. Yan yung dinesisyonan ni Morales noong 2016. Shout out Morales. So ibig sabihin, na-dismiss siya dahil sa administrative case niya. Ngayon, pagdating sa Senado, ang ginawa ng Senado, hindi inimplement ng Senado. Yun lang. Kasi ang sabi ng Senado, hindi daw pwedeng idisiplina ng ombudsman ang mga members ng Congress. Yan po yung desisyon ng Senate nung panahon ni Coco Pimentel. Yun ang desisyon ng Senado sa ilalim ni Coco Pimentel na hindi pwedeng hindi pwedeng idisiplina ng ombudsman, hindi saklaw ng disciplining authority ng ombudsman ang Senate, ang mga senador. Kaya hindi inimplement, mga kabunyog, mga kababayan. So yan po ang nangyari diyan. So ngayon anong nangyari? Ang nangyari, yun ang alam ngayon ni Rimulya. Ibig sabihin, ang alam ni Rimulya, hindi na-desisyonan, hindi inimplement ng Senado yung desisyon noon ni Martires, ay ni Morales. No? Kaya ang ginawa ni Rimulya pag-upo niya, gusto niyang sulatan uli si Tito Soto bilang Senate President para i-implement yon. Ipa-follow up niya yon. So ngayon, anong nangyari? Ito na. Nalaman ngayon na naglabas si Villanueva nito. Pinost ni Villanueva ito. Sabi ni Villanueva, na-dismiss na ang kaso niya. Ito yung pinost niya. Alam niyo naman to, nakita niyo to. Yan na. Ito yung sinabi kong pinagluloko tayo. O tingnan niyo yan. Anong nakalagay diyan? Sige, attorney. Ang nakalagay diyan, tingnan niyo sa kanan. Ang caption ng kaso may CC. OMBCC 15-0322. So ibig sabihin, pag sinabi mong CC, criminal case, hindi CA. Ang CA is administrative. Pangalawa, tingnan niyo ang mga kaso. OMBCC 15-0322. 4. Malversation of public funds, falsification under the revised penal code,
malversation through falsification, and violations of RA number 9184 and RA number 319. So ibig sabihin, itong pinapakita ni Villanueva na na-dismiss ang kaso niya, ang docket number ay OMBCC 150322. Ibig sabihin, criminal case kasi CA. Ngayon, pinakita ni Villanueva yan na may nakalagay sa baba. Accordingly, the present case is hereby dismissed. Date, 31 July 2019. Bakit natin sinagsabing pinagluloko tayo? Pinapakita mo na na-dismiss ang kaso mo. Iba naman yan dun sa administrative eh. Criminal case ito. O, pinapakita mo na-dismiss yan. Okay. Kung nakalagay dyan, ang nakalagay dyan, OMBCC. Ibig sabihin, criminal case. Kung na-dismiss yung sinasabi mo dito, criminal case. Hindi yung desisyon ni Morales. Kasi yung kay Morales, sa administrative case yun. Saka, pag criminal case, ibig sabihin yan, sandigan bayan yan. O, pagka administrative, okay, saklaw yan ng ombudsman. O ngayon, ang sinasabi kong pinagluloko tayo ni Villanueva, pinapatunayan niya, may resibo daw siya, na-dismiss na ang kaso niya. Pero ang pinapakita niyang dismissal, yung criminal case. Ay ang issue dito, yung administrative case ni Morales. Administrative case ni Morales, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ibang kaso, yung pinapakita ni Villanueva na na-dismiss ang kaso niya ay separate case, criminal case, malversation, saka falsification. Pero yung pinag-uusapan natin na desisyon ni Morales ay administrative case. Ayan administrative case. Ngayon anong nangyari? Ito ang nangyari, mga kabunyog, mga kababayan. Ang akala ni Remulla nang maupo siya bilang ombudsman, ang akala niya yung decision ni Morales ay hindi inimplement ng Senate. So, sinusulatan niya ngayon, ang Senate President, susulatan niya sana na para sabihan na i-implement ito. I-implement ito. Susulatan niya sana. Pasko na ulit. Holiday rush everywhere. Daming gagawin. Anong nangyari nang lumabas yung balita na susulatan niya sana? Biglang naglabas ngayon si Martires ng interview. Ang interview ni Martires, sinabi niya, dinismiss ko na, reverse ko na ang desisyon ni Morales. Yung pala. Yung pala. Ibig sabihin, may dismissal na pala. May dismissal na pala. Ay may reversal, hindi dismissal. Ibig sabihin, hindi in-implement ng Senate ni Coco Pimentel, under Coco Pimentel, yung desisyon ni Morales. Ang akala ni Remulla ngayon, dahil hindi pa na-i-implement yun, ipapa-implement niya ngayon kay Soto. Ang problema, sabi ni Martires, hindi, ni-reverse ko na yan noong 2019. O yun, ni-reverse pala ni Martires yung desisyon ni Morales. Ang tanong, bakit hindi sinabi yan ni Villanueva? Diba? Sa inis, mainit yung issue na yan. Simple lang naman ang sagot dapat ni Villanueva doon. Wala na yung dismissal order ko kay Morales, wala na yan kasi ni-reverse na yan ni Ombudsman Martires. Hindi niya yun sinabi. Ang nagsabi pa noon ay si Martires. Bakit nila tinatago? Bakit si Villanueva tinatago niya yon? Alam niya ba na may kalukuhang nangyari? Bakit sinabi na lang nila yan ngayon na nagsabi na si Remulla na susulatan niya ang Senate President, si Soto, para i-implement yung desisyon ni Morales? Bakit ngayon lang nila yung ginagawa? Bakit ngayon lang nila ginawa yan na ipaalap? At saka, lagi na yan sinasabihan si Morales, ay si Villanueva. Ikaw, Villanueva, may dismissal order ka kay Morales. Di ba? Dapat sinabi nila yan noon pa. Sabi niya, wala na yun, na-reverse na yun. O bakit hindi niya masabi-sabi yun? Ang nagsabi pa ngayon ay si Martires. Sinabi pa ni Martires nung nagsabi na si Remulla na susulatan niya ang Senate President si Soto para i-implement ang desisyon na yon. Maraming mga kalukuhan, irregularidad. Hindi napaka-regular ng ginawa nilang ito. Anong ito, mga kabunyog, mga kababayan? Napakarami nilang kalukuhan. Unang-una, yun na nga, mayroong order si Morales, hindi in-implement ng Senado. Pero habang hindi in-implement ng Senado, yung pala, ni-reverse ni Ombudsman Martires noong 2019. Ay di dapat pinaalam yun ni Villanueva. Kanino niya pinaalam? Dapat pinaalam niya yan sa publiko, nag-press con siya. Tama. O sasabihin niya sa publiko, pinapaalam ko sa publiko na yung dismissal sa akin ni Ombudsman Morales ay ni-reverse na ni Ombudsman Martires. Ang dahilan, ang reason ay ito, ganito, ganyan.
Dapat pati rin si Martires, ano rin, kasama niya pag inanunsyo yon. Dinalaman na ngayon ng publiko, bakit hindi nila inanunsyo? Bakit hindi nila inanunsyo? Nabanggit ko At na nung mga kanina. nakaraang araw na nagpa-interview si Morales, sabi ni Morales, ang problema kasi sa atin, hindi ini-implement yung mga desisyon ng ombudsman. Bakit hindi nag-react noon si Villanueva? Di ba? Ang dali lang naman sabihin ni Villanueva niyan. Sasabihin niya, wala na yan. Wala na yung desisyon na yan. Ni-reverse na yan ni Martires. O di ba, ganun lang naman ang simpleng sagot nun. Bakit hindi niya masabi-sabi yun? Pero kailan nila sinabi? Takot Nang kasi, si takot. Rimulya ay nagsabi na nasusulatan niya si Soto para i-implement ang nasabing order ni Morales. Doon na lang sila nag-umami na ngayon. At ang nag-amin pa ay si Martires. So, sikreto. Napakasikreto. Kaya tama yung sinabi ng Malacanang ni Yusik Claire Castro. Dapat imbestigahan itong nangyaring ito. Lagot Hindi kayo. maganda. Ngayon, ang sinasabi ni Martires, hindi naman ng ombudsman na lahat ng desisyon nito ay ipaalam sa publiko. Hindi daw yun obligasyon ng ombudsman. Oo nga, hindi obligasyon ng ombudsman na lahat ng desisyon ipaalam sa publiko. Kaya lang, sa ganong napaka-importanting desisyon, kung ikaw si Joel Villanueva at gusto mong ipaalam sa tao, kung gusto mong ipaalam sa tao na malinis na ang record mo, magpipress con ka, ipapaalam mo yun. Bakit hindi pinaalam? Di ba? Kaya Attorney, kaya hindi niya pinaalam, ulitin ko ulit, kasi nga ayaw nilang merong mag-motion for reconsideration. Nako po, bakit ganyan? Bakit nila dinismiss, ha? Bakit nila ni-reverse yung decision ni Carpio? Hindi pwede yan. Kailangan namin mag-apila. Ayaw nilang kasi may tao or merong mga na mag-aapila dyan sa desisyon ni Martires, no? Kaya sinikreto na lang para no talk, no mistake, ganoon na lang, ano? Ngayon nagsalita si Rimulya, diyan. Sa kanila nilabas na matagal na pala yan. Sikreto nga. Botragis. tama 'yon. Ang sabi ni Hilbay, ni Florin Hilbay, dating Solgen, dapat pinaalam sa publiko 'yon kasi kung may mga interested parties na mag-appeal sa desisyon ng ombudsman, ay ma-avail nila yung pag-appeal. Bakit hindi inanunsyo? Sila lang ang nakakaalam? Paano naman yung mga interested parties? Paano? O halimbawa, yung mga interested party sa kaso na yan, alam yung issue na yan, pwede silang mag-appeal sa desisyon ni Martires kung totoong ni-reverse ni Martires. So napakalinaw nito, mga kabunyog, mga kababayan, na mayroong dito, mayroong kalukuhang nangyayari dito. Ito pa, yung pinakita ko sa inyo, yung mga pinipresent ni Villanueva ng mga papeles, iba-iba. Ang kaso niya kay Martires ay kay Morales ay administrative case, dismissal 'yon sa serious dishonesty, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of service, mga administrative 'yon. Pero ang pinapakita niyang proof na na-dismiss ang kaso niya ay criminal. Pinagluloko tayo. Anong dapat gawin? Dapat paimbestigahan talaga ng Senado. Tama. Paimbestigahan. Anong nangyari na yan? Hindi maganda to. Tinatago sa publiko. Tinatago sa publiko yung mga ganito. Wala nang ang tiwala halos ang tao sa gobyerno, tapos ginaganyan pa nila. Di lalo nang nawawala ang tiwala ng tao. Exactly. Kaya dapat imbestigahan ito. Dapat managot ang dapat managot dito. Mananagot talaga, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo. Mabuhay po tayo. Grabe daw. Salamat, Attorney Enzo. So, totoo yun, Mabsat, no? Na talaga yung itong pinakita ni Joel Villanueva, my goodness, iba, no? Administrative case dapat, no? Yung that madis. Pero ang pinakita niya, yung criminal case niya na dismiss. Pero anyway, ito na nga, sabi nga ni Martires, no? Kailangan daw niyang protektahan, mga kakabsat. Kailangan daw protektahan. Agoy. Yung privacy, kumbaga parang ganoon yung gusto niya sabihin doon, eh. No? Sabi niya, pinoprotektahan ko mga taong ito kaya hindi ako nagsasalita dahil wala akong karapatan sirain ang kanilang future. Sabi ni Samuel Martires, mga kabsat. Baka sabihin niyo, sa mga nahuli dyan, pakita natin yan. Ito, kailangan nilang protektahan. Di ba? Umamin din. Di ba, attorney? Umamin. Anak ng kamote. Ito, Ayan, mga kabsat. Protektahan daw, sabi ni Martires. Sabi niyo, kaya di daw siya nagsasalita is not because pinoprotektahan ko mga taong ito. Kaya hindi ako nagsasalita dahil wala akong karapatan sirain ang kanilang future. Really? Anak ng kamote, mabsat.
Ay, nako. Anyway, so yan lang naman so far ang update sa mga ko natin subtopic. But anyway, sana nako natin, no? Nuggets natin yung sinasabi rin ni Attorney Enzo Recto Mabsat na talagang yung kalokohan ginagawa ni Joel bistado, no? Yung pinapakita niya ebidensya is yung kanyang criminal case, hindi yung administrative case na sinulat mismo ni Ombudsman Conchita Carpio. Pero anyway, abangan natin. Kailangan talaga maimbestigahan. So again, Joel Villanueva, hanggang ngayon, hindi ka ba din safe? Nako po, walang iyakan, agoy. So, for the meantime, mabasal kasi ko na, no? Magna 9 o'clock na. Actually, nakaunang subtopic pa lang naman tayo. Pero, ililipat ko muna kayo, mabsat, ha? Kasi, wait lang. Asan na yun? Kunin ko yung link. Tapos, lipat tayo. Kasi copy. Ayan. Ito na. Lipat muna tayo dito, Mabsat, sa ating premiere. Tapos live na naman tayo mamaya. Magdi-dinner lang si Maestro Mabsat, pero so far, lipat po tayo. Dito. Now na. Ayan. Lipat po tayo. Ito po yung topic natin na yung ang pagbabalik ni Ping Lacson, mga kakabsat. Ito na po. Ang pagbabalik ni Ping Lacson. Yan po yung link, Mabsat. Yan, binaba ni Maestro. Ayan, click nyo na po sa chat box natin. Yan na po yung link natin. So, kita-kits tayo dyan dahil magdi-dinner break lang tayo, mga kasi nakahanda na yung food. Ako na lang hindi ko makain. So, mag-dinner muna tayo. Tapos pagkatapos mag-dinner, pwede na tayo magbartagulan. Mga alas 10, ganun. Pero for the meantime, lipat muna kayo dito. Alright? Salamat mga kakabsat. Thank you very much. Hanggang sa muli. Wait lang. One more time. Ayan. Ayan po yung link, mga kakabsat. Lipat po. Lipat po mga kakabsat. Lipat na. Pakinggan natin itong pagbabalik ni Ping Lacson sa Blue Ribbon. Alright. Thank you very much. Okay. Here we go. Salamat po. Kita-kits tayo sa kabila.